Hiwalayan na tayo. Hiwalay. Nagkasal, di nagkasundo, maghihiwalay. So ano po ba ang legal na paghihiwalay, Kuya Mark? Yung tinatawag na legal separation. Ang legal separation, iba yun sa mga annulment, mga divorce, iba yun. Ang legal separation, ni-recognize ng batas na hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Hiwalay na kayo, but kasal pa rin kayo. So, ibig sabihin, kasi kasal pa rin kayo, hindi kayo pwedeng pumatol ng iba. Kasi, kasal pa rin kayo. But of course, ni-recognize ng batas na hiwalay na kayo. So, ibig sabihin, separation in bed and in board. Yun ang epekto ng legal separation as a rule. Annulment, Kuya Mark. Ang annulment, ibig sabihin doon, may judicial order. May court na nag-declare, valid ang kasal ninyo, ha? Valid. But may court order na pinanalify yung kasal ninyo. Valid until declared by the court as annulled. Yun ang tinatawag na annulment of marriage. Nullify means walang bisa. Walang bisa, but bago ang court nag-decide, valid ang kasal ninyo. May legal effect ang kasal ninyo. Okay. Pero after the court decides na wala nang bisa yung kasal ninyo, wala nang bisa ang kasal ninyo. So, valid until declared by the court as void. Yun ang tinatawag na annulment of marriage. Kasi wala namang divorce. Wala namang divorce. Oo. Yung divorce, Kuya Mark, anong in legal terms? Ano yun? That's divorce, ibig sabihin ng divorce, parang annulment din yan kasi pwede kayo maghiwalay. Maghiwalay pa rin kayo. So, but ang mga grounds, iba ang grounds. Kasi in annulment, present na yung grounds na yan on the day of the celebration of marriage. Nandiyan na yan. Hindi mo lang nakita kasi dahil sa pag-ibig. Nabulag ka. Minsan kasi ang pag-ibig nakakabulag. Ano ba yan? Kahit napakasama ng ugali ng girlfriend mo, napakasama ng ugali ng boyfriend mo, dahil sa pag-ibig, nabubulag ka. Dahil sa pag-ibig, ang bait-bait ng girlfriend ko. Dahil sa pag-ibig yan. Pero kahit na ubod ng sama ng ugali. Yun ang epekto ng kasal o ng pag-ibig. Ang divorce kasi, ang grounds ng dahilan na paghiwalay ninyo, wala pa siya o the day of the celebration of marriage. Lumabas lang siya after ng kasal. After ng kasal. So yun, for example, nananakit, nangangaliwa, mga ganon. So, verbally abused ka, physically abused ka. Lumabas lang yung mga ugali na yan after the celebration of marriage. Yun ang grounds for divorce. So, yung pala mga red flags na yun, Kuya Mark, dapat palang ma-pinpoint. Yes, red point. But minsan kasi, yung mga red flag, ang red kasi naging green. Uy, Dahil sa pag-ibig. parang go lang sa traffic light. Oo, yeah, minsan. Go! So, hindi mo alam na ang sama ng ugali ng girlfriend mo. Hindi mo alam na ang sama ng ugali ng boyfriend mo. May pag-aswapang pala. May pag-bungangera pala. Nanununtok pala. Uy! Mga ganun. Hindi mo alam yan. Kasi akala mo yung suntok niya, lambing lang yun. Dahil sa pag-ibig. Minsan ang pag-ibig nakakabobo, nakakabulag. Yun ang problema. That's why, alamin natin ano yung mga red flag ng maging, na dapat ba siya, bagay ba siya maging asawa, bagay ba siya maging partner mo sa buong buhay, or may green flag ba siya or red flag ba siya.